Tunay nga palapakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At ngayon ay nire-remind tayo ng ating Panginoong Diyos, lalo na po sa mga maririnig po nating mga salita at mensahe, mga talata at mga verses and chapters na maririnig po natin ay tunay na ihanda po natin yung ating pandinig dahil napakahalaga po nito. Dito nyo po malalaman kung nasaan na po ang narating nyo bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Maging sa mga kabataan, maging sa mga children na narito na bukas na ang isipan, ay dito nyo malalaman kung kayo ay nasa kataasan ng pananampalataya o nasa kababaan ng pananampalataya. Inilalahan dito sapagkat gusto ng Diyos na hindi tayo maging lukewarm at hindi tayo mag-backslide. Kaya nga ang Diyos po ay nagre-remind lagi, nagpapaalala lagi sa atin upang sa ganun ay malakaran natin at makasunod tayo sa kanyang kalooban. Yun yung mahalaga yun yung importante na lagi po siyang nagre-remind, nagpapaalala sa ating mga buhay. Lalo na ngayon na ang mga tao po ay abalang-abala na po sa mga trabaho, sa mga bagay sa mundong ito, at hindi na nila alintana yung pagod, hirap, basta ang importante sa kanila ay kumita ng pera. Kahit sa araw ng gawain ng Diyos ay wala sila. Dahil nga mas importante yung pagkita ng pera kaysa sa pag-attend sa church. Kaya nalulungkot ang Diyos dahil kahit mga Kristiyano na kahit mananampalataya na, ay naroon pa rin yung lukewarm na pamumuhay bilang Kristiyano. At mabuti po ang Diyos dahil nagre-remind po siya ngayon sa umaga mong ito. Ang unang tatalakayin po natin ay patungkol po sa lukewarm. Amen? Naway, hindi po tayo lukewarm. Amen? Amen. Tayo po ay nag-aapoy. Tayo po ay nag-aalab sa pagsunod po sa kalooban ng Diyos. Ang mga mensahe po ito ay nagpapaalala para hindi po tayo maging lukewarm Christian. Amen? Kaya unahin po natin yung lukewarm Christian. Ang lukewarm ay isang estado ng pagiging walang sigla, walang interes sa spiritual sa buhay. Ito ay isang kondisyon ng pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit, hindi naman ito easy na sa buhay, sa araw-araw na buhay. Yan raw po yung lukewarm. Ang ibig sabihin ng lukewarm ay pagiging walang sigla o walang interest sa spiritual. Ano po yung spiritual? Yung nga po sa mga bagay na gawain pong spiritual na katulad ng pag-attend sa church, pag-serve sa Lord, ang katulad ng pagkanta, pagtugtog, at pagbibigay ng buhay, katulad ng merong training program dito at mga prayer meeting at mga Bible study na ginaganap. Pag ang isang Christian daw na hindi sumasama o umati sa mga ganitong gawain at Sunday Christian lamang siya, ang kanyang pong buhay ay nagiging lukewarm sa harapan po ng Diyos. Kaya ang isang lukewarm na Kristiyano ay isang taong naniniwala kay Kristo ngunit hindi gaanong interesado o hindi gaanong nakatuon sa kanilang pananampalataya. Sila ay may mga panahong nagiging masigasig, ngunit madalas na bumabalik sa kanilang dating kalagayan. Sila ay hindi gaanong nakikilahok sa mga gawain ng Diyos o sa mga activities ng church na kanilang dinadaluhan. At hindi gaanong nagdarasal o nagbabasa ng Biblia. Yun daw po yung mga lukewarm Christian. Hindi raw po sila nakikilahok sa mga gawain ng Diyos o sa mga activities ng church. At madalang raw po silang magdasal at madalang raw po silang magbasa ng Biblia. Yan po yung mga lukewarm Christian. Ang tanong, ganun po ba tayo? Mga anak ng Diyos na naririto. Hello? Dapat hindi po tayo ganito. Dahil pag ganito po yung ating ginagawa, ibig sabihin, lukewarm Christian na po tayo.
na dumadalo po tayo pero naroon na po yung ating panlalamig. Kaya dapat, hindi po tayo manlamig sa mga bagay, lalo na sa gawain po ng Diyos na nilagay niyo po dito sa church. Tulad ng mga prayer meeting, Bible training program, mga practice sa music, at higit sa lahat yung pagbabasa at pananalangin. Kaya nga, sabi ng John 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Totoo po yun, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Kaya pag nalaman mo yung katotohanan at sa iyo yung katotohanan, hindi ka magiging lukewarm Christian. Amen? Dahil pag alam mo yung katotohanan, alam mo yung pinaglilingkuran, at alam mo kung sino ang iyong kasama, ay hindi ka magiging lukewarm Christian. Nakatulad ng mga nabanggit. Hindi ka manlalamig sa pagdarasal, hindi ka manlalamig sa pagbabasa ng Biblia, at higit sa lahat, hindi ka absent sa mga activities ng church. Lalo-lalo na kung ikaw ay officers ng church. Kaya nga, sabi po dito sa Pahayag, chapter 3, verse 15, nakatalos ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig, di mainit man. Mapapaluwa sana kita na ikaw ay mainit o malamig, ay aking isusuka ka sa aking bibig. Yan po yung kapahayagan po sa NIV, New International Version. Yan po yung ibig sabihin ng NIV. Na nakatalos ko ang iyong mga gawa. Ibig sabihin, katatalos po ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo ang ating mga gawa. Na ikaw ay hindi malamig, hindi mainit man. Yun po yung lukewarm Christian. Na hindi mainit at hindi malamig. Yan po yung binabanggit po ng Panginoong Jesucristo dito po sa church na ito. Na dahil yung mga Christian po, dito po sa iglesia po ito, ay hindi na raw po malamig at hindi na raw po mainit. Ang tanong, ganito po ba tayo? Hindi tayo malamig, hindi tayo mainit. Dapat hindi po tayo malamig, hindi mainit. Ibig sabihin, hindi tayo maligamgam. Dapat kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig ka, manatili ka ng malamig. At kung mainit ka, manatili kang mainit. Yun po yung gusto ng Lord. Dahil pag mainit ka o malamig ka, ibig sabihin yun, sala ka sa init, sala ka sa lamig, isusuka ka niya. Kaya para hindi ka isuka ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Jesucristo, dapat manatili kang mainit. Ano po yun? Mainit sa pananalangin, mainit sa paglilingkod, mainit sa pag-attend sa church, at mainit sa pagbabasa ng kanyang salita. Para hindi po tayo maging lukewarm. And sabi po dito sa 2 Corinto, chapter 13, verse 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na sa inyo si Kristo Jesus, maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Kaya yung mga lukewarm Christian ay malilig daw na pag binibigyan ng pagsubok ay bigo dahil nga po sila nga po ay maligamgam at malamig. Ibig sabihin, hindi matalos ang kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Ibig sabihin ng hindi matalos, hindi makita ang pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya nga dapat tayo mga Kristiyano po ngayon, sa generation pong ito, ay manatili pong mainit sa paglilingkod, mainit sa pananalangin, mainit sa pagbabasa ng salita ng Diyos, at mainit sa pag-attend sa mga activities ng church, lalo na kung merong kang tungkulin o binigyan ka ng tungkulin ng Diyos na gawin yun sa church na dinadaluhan mo. Dapat, no absent ka. At kung mag-absent ka man, meron kang submission. Ibig sabihin ng submission, meron kang pagpapaalam doon sa pastor o pastora o bishop o sa apostol na namumuno sa iyo. Dahil kung hindi ka magpapaalam sa pastor na ibinigay sa iyo na mamuno at ikaw yung nasusunod, never ka samahan ng Lord kahit maganda pa yung hangarin mo dyan. Kasi ang pagbabypass mo sa pastor ay pagbabypass mo sa Diyos na naglagay doon sa pastor.
Kaya pag mainit ka, hindi mo gagawin yun. Sabi ko kung mainit ka, hindi mo gagawin yun. Yung mga nabanggit na mga salitang ito. Dahil, pag mainit ka, marunong kang gumalang. Marunong kang rumispeto. At higit sa lahat, alam mo yung mali at tama. Yun po yung tunay na mainit. Na naglilingkod, nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. At sabi nga po ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin raw po natin ninyo ang inyong mga sarili kung talagang naroroon kayo sa pamumuhay na pananampalataya. Kanino? Kay Kristo. Kung sumusunod kayo doon sa utos ng ating Panginoong Heso Kristo. Subukin daw po ninyo ang inyong mga buhay, ang inyong mga sarili kung talagang naroroon kayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, kung wala kayo doon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kailangan baguhin ninyo ang inyong mga buhay. At huwag maging lukewarm sa harapan ng Diyos. Kailangan magbalik doon sa init, sa alab. Doon sa first love na dating nakilala nyo ang inyong Panginoong Diyos, ang inyong Panginoong Kristo. Dahil sabi niya, kung hindi mo gagawin yun, isusuka ka niya. At hindi lamang isisuka, iiwan ka niya. Yun po yung talagang totoong words. Pag ikaw'y malamig o mainit sa harapan po ng Diyos. Kaya subukin po ninyo ang inyong mga sarili, lalo na tayong matagal na po na umaatin sa church. Tayo matagal na po sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Subukin natin kung naroroon na po tayo sa talagang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Tayo po yung unang makakaalam dahil sarili po natin yan. Kung ano na po yung naabot natin. Kung saan na po tayo nakarating sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi sa Mateo chapter 3 verse 15, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, at ang hindi nangangalap na kasama ko ay nangangalap. Yung nga po yung kailangan meron kang submission lagi sa Panginoong Diyos una. Pangalawa, doon sa pastor na itinalaga doon sa church na kailangan meron kang submission dyan. Pag ikaw hindi dadalo sa mga activities na gawain ng Diyos, kailangan meron kang message na i-chat kay pastor o kay pastora o doon sa secretary o sa mga officers na itinalaga sa church para yung iyong pag-absent ay maging qualified para hindi magalit sa iyo ang Diyos at hindi ka bigyan niya ng consequences doon sa ginagawa mong pagliban sa gawain ng Diyos. Kaya nga, wag po tayo maging lukewarm sa harapan po ng Diyos. Kailangan lagi po tayong magsiyasat. Yun po yung sabi ng apostol na si Apostol Pablo. Subukin, siyasatin ang inyong mga isip, ang inyong mga puso, ang inyong mga buhay. Kung saan na ang narating nyo bilang namumuhay na isang Kristiyano. Ang tanong, ano ang mangyayari sa mga lukewarm na mga Kristiyano? Ito po siya, number 1. Yun nga po, pag lukewarm ka, pagkasuka ng Diyos sa iyo. O isusuka ka ng Diyos. Pag lukewarm ka. Kaya ang sabi nga, sa Pahayag 3:16, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. Kaya, babala po ito sa mga lukewarm Christian. Marami po na ganito po yung pamumuhay. Kahit Kristiyano na po ay hindi po talaga sila mainit, kundi naroroon po sa panlalamig. Bakit po nanlalamig? Nagsasawa. Nagsasawa saan? Sa pag-atin at pagdalo sa church. Kaya minsan lupay-pay. Bakit lupay-pay? Kasi hindi nga nagpe-pray. Bakit? Nangihina. Kasi nga hindi nagbabasa ng Bible, ng salita ng Diyos. Kaya nagiging lukewarm Christian. Pero, pag mainit ka sa pagbabasa at pagpe-pray, never kang manlamig. Sabi ko, never kang manlamig. Kaya lamang po nanlalamig ang Kristiyano at nagiging lukewarm kasi pinababayaan niya yung prayer life niya.
At yung pagbabasa niya ng salita ng Diyos, yung Biblia. Kaya pag nakalimutan mo na mag-pray sa isang araw, magiging lukewarm Christian ka. At pag nakalimutan mo na yung Biblia, na basahin na sa loob ng isang araw, magiging lukewarm Christian ka. Doon napapasok yung magiging mainit ka, magiging malamig ka. Kaya, yan po yung batayan kung ano yung mangyayari sa mga lukewarm na mga Kristiyano. And number 2, kawalan ng spiritual na buhay. Sabi sa Mateo 12:30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. Ano yung po sabi nagkakalat? Yun nga, pagkawalan o nawala na yung spiritual na pamumuhay mo. Ano yung spiritual na pamumuhay? Ipatatin mo sa gawain ng Diyos. Yung hindi ka na umaaten sa prayer meeting, pag may Bible study, hindi ka na rin umaaten, hinahayaan mo na lang si brother, si sister na naroon, at ikay naroon na lang sa sulok. At compatible ka na dun sa pagsasipi, sa pag-cellphone, at ini-ignore mo na yung bawat panawagan sa iyo na umaten. Yun po yung kawalan ng spiritual na buhay para sa Diyos. At pag ano na po tayo, kailangan meron na po tayong awareness. Isingin na po natin yung panlalamig po natin na yan. Dahil pag hindi po natin pinutol yung ganyang gawain, isusukan nga po tayo ng ating Panginoong Diyos. I-reject ka niya. At lahat ng prayer mo, maaaring hindi niya sagutin. Sabi ko, lahat ng prayer mo, maaaring hindi niya sagutin. Pag ikaw ay nagpabaya sa iyong pananampalataya at sa gawain spiritual. Kaya nga, kailangan manatili sa panig ng ating Panginoong Jesucristo. And number 3, pagkakawalang saysay. Ano po yung pagkakawalang saysay? Sabi po dito sa 2 Pedro 1:8-9, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa kapakinabangan. Ngunit, kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya, pag lukewarm Christian ka na, yung pagkakawalang saysay mo, yung magiging lukewarm ka na, mawala ka ng appetite. Nangyari na po ba sa inyo na nawawala yung appetite nyo sa pag-attend sa prayer meeting? Sa pag-attend sa Sunday service? Sunday fellowship? Pag ano na po yung inyong nararamdaman, papunta na po kayo sa panlalamig puno. Bakit? Dahil pinapabayaan nyo nga yung inyong buhay. At mawawalang saysay po yung buhay niyo po bilang Kristiyano pag hindi na po kayo umati sa mga activities yung Sunday. Christian ka na lang. Mawawala na po yung appetite nyo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Dati, nung nakakilala kayo, ay gusto nyo umawit. Gusto nyo tumugtog para sa Diyos. Mangaral ng kanyang salita at iba pa. Pero pagdating po ng mahabang panahon ay bigla kang nanlamig at nawalang saysay yung buhay mo dahil nga pinabayaan mo yung pagbabasa ng Biblia, yung pananalangin sa harapan ng Diyos. Kaya nga, panitiliin po natin yung init. At pag nanlalamig na po tayo, gisingin na po natin yung ating mga sarili. Kailangan sabihin natin sa sarili natin, hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng manlamig ka, lalo na sa pananalangin at sa pagbabasa ng Biblia. Kaya pag gano'n na po yung buhay po natin, balik po tayo sa dati. Sabi ko, balik po tayo sa dati. Alalahanin po natin yung dati po natin ginagawa. Nung buhay na buhay yung first love po natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil pag hindi nga po natin ginawa yun, isusuka po tayo ng Diyos. Hello, dapat matakot po tayo doon. Dahil pag sinuka ka na ng Panginoong Diyos,
Ibig sabihin po nun, reject ka na. Nireject ka na ng Panginoong Diyos sa kanyang harapan. At yung pa yung pinaka nakakatakot na mangyari po sa atin bilang Kristiyano na nakakilala na po sa Panginoon Kristo at bigla niya po tayong i-reject. Rejectin na po tayo ng tao, huwag lang po ang Diyos. Amen? Amen. Dahil ang Diyos po ang pinagmula ng ating hininga at buhay. Kaya nga sabi nga po ng salita ng Diyos, walang magagawa ang tao kung nasa atin ang Diyos. Totoo po yun. Kaya ano ang dapat gawin ng mga lukewarm na Christian o Kristiyano? Yun po yung maganda na nagbibigay ang Diyos ng paalala kung ano ang dapat gawin ng mga lukewarm na Christian. Ano po yung dapat gawin ng lukewarm na Christian? Number 1, bumalik sa Diyos. And huwag hayaang ang pagiging lukewarm ay magpatuloy sa iyong buhay. Bumalik sa Diyos at magpasakop sa Kanya. Sabi sa Gawa, chapter 3, verse 19, kaya't magbalik loob kayo at magsisi sa inyong mga kasalanan upang ang inyong kasalanan ay pawiin at ang mga panahon ng kaginawaan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon. Ang ganda. Kaya pag nangyayari na yung panlalamig, bumalik sa Diyos. Huwag hayaan na maging lukewarm Christian ka at magpatuloy ka sa buhay bilang mananampalataya ng Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo. Upang sa ganon, yung Diyos ay muling bigyan ka ng pagkakataon. Dahil sa iyong pagbabalik loob, ang Diyos ay muling lalapit sa iyo. At aalawin ka niya. Kaya sabi na nga, magbalik loob kayo at magsisi sa inyong mga kasalanan upang ang inyong kasalanan ay pawiin. Yan po yung sabi po sa Gawa, chapter 3, verse 19. And number 2, magdasal at magbasa ng Biblia. Yan, anong dapat gawin ng mga lukewarm na Christian? Magbasa at magdasal. Magdasal at magbasa ng Biblia, ang mga ito ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong spiritual na buhay at makita ang mga bagay na mula sa pagbabalik loob sa Diyos. Sabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 17, manalangin kayo na walang hinto. Yan po yung dapat gawin ng mga papunta na sa lukewarm Christian. Lukewarm life, kailangan manalangin na kayo na walang hinto para yung awa, yung mercy and grace ng Lord ay maibigay muli sa iyo at sa inyo. Ang sabi rin po sa Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag lumayo sa iyong bibig. Ano po yun? Yung Biblia nga po. Kaya sabi nga, pag lukewarm Christian ka na, dapat ang gawin mo ay magdasal at magbasa ng Biblia. Kaya inuna yung 1 Thessalonica chapter 5 verse 17 na manalangin kayo na walang hinto. Palagi, lagi-lagi kayo mag-pray. At pangalawa yung Joshua 1:8 na sabi po rito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag lumayo sa iyong bibig. Ano yung ibig sabihin na huwag lumayo sa iyong bibig? Lagi mo nga siyang basahin. I-meditate mo siya. Araw at gabi. Sabi dito, kundi pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi upang iyong maingat na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat doon mo gagawin ang iyong mga lakad na matuwid at doon ka magtatagumpay. Dahil sa pagbabasa mo ng kasulatan, ng salita ng Diyos, ng Biblia, ang iyong daan ay magiging matuwid at yung daang matuwid na yan ay magkakaroon ng tagumpay sa iyong buhay. Amen. Ibig sabihin, yung magiging guide mo, yung prayer, and yung salita ng Diyos. Amen! Yun pala ang dapat gawin pag naroon ka na sa lukewarm. Kailangan na ikaw, Kristiyano, pag nandoon ka na, balik ka agad sa Diyos. Magbasa ka agad ng salita ng Diyos, ng Biblia. And magdasal ka na agad. Yun pala ang dapat mong gawin pag naroon ka na sa kalagayan ng
na lukewarm. And number 3, makipag-ugnayan sa mga mananampalataya. Yan, yung katabi mo, sa harap at likod. Para hindi ka na maging lukewarm, makipag-ugnayan ka sa mga mananampalataya. Ang pakikipag-ugnayan sa mga kapwa mananampalataya ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong pananampalataya at makakuha ng suporta at pag-ibig. Yun pa yung napakahalaga ng pakikipagsalimuha po natin sa ating mga kapatiran. Makakakuha ka pala roon ng suporta at pag-ibig. Kaya, huwag mong tanayan si sister, huwag mong isnabin si brother, at pag kinakamayan ka, i-welcome mo yung kanyang mga kamay. Dahil si brother and sister pala ang magbibigay sa iyo ng support. At sabi po dito, magbibigay ng support at higit sa lahat, siya yung aalo sa iyo at magpapalakas sa iyo. Kaya yun pala yung dapat din po natin gawin, tayo yung mga matatag na sa pananampalataya. Lalo na yung mga officers po rito. Kailangan pala pag may mga first timer ay naroon yung talagang puso na i-welcome yung mga baguhan. Lalo na yung mga ngayon pa lamang na dinala ng Diyos dito sa bahay-sambahan na ito. Kailangan pala ay naroon yung ating pag-alok, pagkabay sa mga dinala ng Lord dito sa church upang sa ganon makita nila yung support natin, yung pag-ibig natin, yung pagmamahal natin bilang kapatid kay Kristo doon sa mga first timer, doon sa mga baguhan na mananampalataya, para hindi sila maging lukewarm Christian at hindi sila tumalikod at umalis dito sa church. Kailangan ganun pala yung ating maging attitude, ganun pala yung ating maging ugali. I-welcome pala natin ng taos puso, buong puso ang mga dinadala ng Diyos dito ng mga baguhan. Hindi yung simangutan, hindi yung tarayan, hindi isnabin, kundi welcome kamayan. O brad, sister, welcome ka po dito sa church na po. Purihin ng Diyos at dinala ka ng Panginoon dito. Dapat ganun po tayo mag-welcome sa mga baguhang dinadala ng Diyos sa church. Kaya nga sabi po dito, sa Hebreo 10:24 hanggang 25, sikapin natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Yun po yung dapat para manatili yung mga first timer, yung mga baguhan na umaatin sa church. Kailangan meron po tayong support. Meron po tayong pagpapalakas ng loob. Sabi nga, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Magpalakasan daw po, hindi magsiraan. Hello? Hindi i-chismis si brother, hindi i-chismis si sister, hindi magpalakasan. At kung alam na natin kung nangihina si brother, si sister, palakasin po natin tayong mga matatag na. Tayong matagal na po sa pananampalataya. Pag nalaman po natin na si brother ay merong pag-uusig na dinaranas, pagsubok na dinaranas, dapat naroon yung pag-support po natin. Pagpapakita ng pagmamahal at pag-ibig sa buhay niya bilang kapatiran kay Kristo. Hindi yung pag nakita po natin lupatay si brother, hayaan na natin siya. Matigas naman ang ulo niya. No! Dapat meron tayong pag-ibig. Meron po tayong support. Pagsuporta sa kanya para makita niya na tayo, na kay Kristo na totoo, ay merong pag-ibig at pagmamahal para siya'y akayin at para palakasin. Kapag nakita niya po yun, na meron po tayong unity at united yung ating samahan, at lalo yung church na ating kinalalagyan, mananatili po si brother, mananatili po si sister. Hello! Dahil hindi mananatili si brother, sister sa church kung sinisiraan natin, kung kinikismis natin. Never siya na mananatili. Kaya minsan, kung bakit nagiging lukewarm si brother and si sister, dahil na rin doon sa mga ganong
dahilanan.